Yan, transform to the mind of Christ. So, di ba nung nakaraan, ito yung ating topic, transform to the mind of Christ. Na tayo ay bilang mananampalataya ay dapat natatransform tayo sa isip mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Bakit nga ba ang Panginoong Kristo Jesus ay naparito sa lupa? So, ang pinakauna-una, siyempre, iligtas ang kanyang bayan. Iligtas ang kanyang mga anak. Tayong mga mananampalataya, ang dahilan kung bakit nandito pumarito ang ating Panginoong Kristo Jesus para magkaroon ng kaligtasan ang mundong ito. Ikaw at ako, minahal ng Diyos, minahal ni Kristo, kaya siya naparito, napako sa krus ng Kalbaryo upang tubusin lahat ng mga kasalanan na meron tayo, upang tayo ay mailigtas, upang pagdating ng araw, tayo ay magiging kasama niya sa kalangitan. So, amen po. So tayo bilang kanyang mga anak, ang sinasabi, we must be transformed doon sa isip niya mismo. Transform to the mind of Christ. Ano nga ba ang isip ng Diyos? Ano nga ba ang isip ni Kristo? Yun din dapat ang maging isip natin. Nung nakaraan tinakil natin na yung ating objective ay Christ is someone that we can trust. Ang Diyos, mapagkakatiwalaan natin si Kristo at maramdaman natin yung pag-ibig niya at maramdaman din natin that this mind must exist within us. Yung isip mismo ni Kristo dapat nasa atin. Nung tinuturuan ni Jesucristo ang kanyang mga alagad, lagi siyang nadidismaya. Kasi nga, ilang beses niya nang tinuruan, ilang beses niya nang dinisciple, and yet hindi pa rin nakikita ng kanyang mga disciple yung tinatawag na compassion. Wala pa rin silang compassion. Kasi di ba nung nakita ni Jesucristo ang mga tao na they were like sheep without shepherd, talagang nagkaroon siya ng matinding compassion. So yun ang dahilan kung bakit ikaw at ako, lahat tayong mga mananampalataya ay tinawag ng ating Panginoong Kristo Jesus sa ubasan. Amen po. So makikita natin yan, napag-aralan din natin sa Philippians chapter 2 verse 1 to 8. Sabi niya, if there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, and any bowels and mercy, sabi niya, fulfill ye my joy that you be like-minded. Maging iisa ang isip. Ang isip ni Kristo ay maging isip din natin. At tayong lahat ng mga mananampalataya na sumasamba sa ating Panginoong Kristo, dapat iisa lang din ang isip natin. Sabi niyan, having the same love, being one of accord of one mind. So, tinakal natin, sabi natin, what is the mind of Christ? Ano nga bang isip ni Kristo? So, tinakil natin nung nakaraan sa ating preaching is that the mind of Christ was a mind of love. Ang isip ng Panginoong Kristo Jesus, walang iba kundi puro pag-ibig. At ang pag-ibig na ito, sobrang pag-ibig. Na kahit na si Jesucristo, sinasabihan na siyang crucify. Diba? Inaalipos na siya, nakapako siya sa krus. Inaalipos na siya, sinasabihin siya ng pangit na mga salita, ipako siya sa krus. Kung ikaw talaga si Kristo, bumaba ka dyan. Kung ikaw talaga yung hari, bumaba ka dyan. Ibaba mo yung sarili at pinagtatawanan siya, minamak siya. Anong ginawa si Kristo habang siya nakapako sa krus ng Kalbaryo? Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Isipin mo yan. Right there and there, naghihirap siya. Pagpapatawad pa rin yung binigay niya. Sa tao kasi ganito saka na kita mapapatawad kapag okay na ako. Ipaprocess ko muna yung sarili ko. Magpaprocess muna ako bago kita patawarin. Hindi. Si Jesucristo, walang process. Right there and there, forgiveness, ibinigay. And sometimes, ito yung mismo sinasabi ni Jesucristo sa atin. Magpatawad tayo. Alam mo, maganda nga yun Kasi madaling magpatawad pag okay ka na. Maayos na buhay mo. Ay, patawarin ko na siya. Naging milyonaryo naman na ako Diba? Madali. Pero hindi nang gusto ng Jesucristo. Si Jesucristo, nang bayubay sa krus ng Kalbaryo, Father, forgive them. Yun Kumbaga, yun ang isip ni Kristo. So that was the mind of Christ was a mind of love. Love talaga. Sabi nga, naparito ako para magkaroon ng pag-asa ang sinuman. Pag-ibig, di ba? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay niya yung kanyang anak, si Jesucristo. Upang kung sino man sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Amen po. So, nakita natin sa first point natin doon sa yung isip ni Kristo, Christ's mind is that was a mind of love. Ngayon, pag-usapan natin, Christ's mind was a mind of one accord, one mind. Sa verse 2, tinan po ninyo. Sabi rito, in one accord, Philippians chapter 2 verse 2, full ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. So, the mind of Christ was a mind of one accord and one mind. So, gusto kong maintindihan ninyo ito. Pag sinabing one accord, ano ibig sabihin nun? Kunwari dito tayo lahat. Sabihin ko, mga kapatid, anong magandang pintura dito sa church? Sasabihin ni Eva kunwari, ay maganda dyan, pink. Yan. Pink. Tatanungin ko naman si Brother Elizar, pero siya, anong magandang pintura dito? Ayan, maganda dyan. Brown. Yan. Pastor Noel, ganun din. Sabi niya, ay maganda siguro dyan, Pastor. White, para walang dungis. Yan. So, lahat may opinion. So, sabihin ko, according to Eva, according to Elizar, ito yung kulay. According to Pastor Noel, ito yung kulay. According sa kanya, nakita niyan, that is accord. Di ba? According. Pero, sinasabi niya, one accord, dapat isa lang. Marami tayong opinion, marami tayong iniisip, pero dapat isa lang ang according natin. Kanino? Sino dapat ang masunod? Sa dami ng mga nagsuhesyon, hindi pwedeng lahat yan i-implement. Diba? Sige, magpintura tayo ng church. Yan. Nakita ko may pink na pinipinturahan doon. Dito naman may green. Diba? Ang gulo. Diba? Magulat ka. Yung isa naglagay pa ng bungo dito. Diba? Diba? Dito may ahas. Nilagay pa ng ahas dito ng drawing. Isa naman. Pastor, kasi napalaginipan ko yung buffalo. Naglagay ng buffalo dito. Kanya-kanya. Sa ang gulo. Kasi nga, it is according to you, but not according to Christ. Dapat isa lang yung accord natin. Sa lahat na sinabi natin, isa lang ang dapat susundin natin. Kahit sa demokrasya. Diba? Ang Pilipinas ay nasa demokrasyang bansa. So kahit tayo, diba, pumipili pa rin tayo ng isang presidente na iboboto natin. Isa pa rin ang papakinggan natin. Kahit na tayo ay may kalayaan. Kasi nga, kinakailangan, isa lang talaga ang magpatakbo, hindi lahat, ba? Kunwari ako, gusto ko maging presidente, o ako ang presidente. Sa ilan ba tayo? 120 million. Kung lahat tayo presidente, naku, ang hirap nun. Kanya-kanyang banat. So, sinasabi ni Paul sa mga taga-Philippians, dapat like-minded kayo, isa lang. Isa lang dapat. Was a mind of one accord. Dapat yung mind ni Kristo ay makita ninyo na yung isip niya ay isip ng one accord. Amen? So, ang tanong kasi, gaano kahalaga ang pagkakaisa? Ang iisang isip at pagkakaisa. Gaano kahalaga yun? Siyempre napakahalaga. Nakita niyo sa picture na ito yung Tower of Babylon. So nakita ninyo, nung bumaba ang ating Diyos, nakita nila yung mga tao gumagawa. Diba? Sa Genesis to Tapos hanggang sa yung mga tao, dahil ang kanilang puso ay masama, gumawa sila ng tower upang magrebelde sa Diyos. So nakita ng Diyos, sabi niya, iisa ang kanilang lingwahe, iisa ang kanilang isip, diba? Sabi nga nun, iisang lingwahe, iisang haka. Diba? At lahat ng gagawin nila, ay magagawa nila. Wala silang hindi kayang gawin. Kaya sabi na, ibahin natin ang wika. Ganun ka powerful yung pagkakaisa. Amen? Sa bahay nga lang, di ba? Kung sa isang bahay, nagkakaisa kayo, tiyak, uunlad ang pamilya. Amen? Ito, lagi kong binibida ito. Lagi kong kinikwento. Kasi kaibigan ko Dr. Villanueva. Lahat sila mahihirap silang pamilya. Ay yung panganay, ginawa.
ayaw ko na maging mahirap ang pamilya natin. So, nag-PMA siya. Sa PMA, kapag pumasok ka doon, merong allowance. Ang allowance, diretso sa panganay. So, nag-aral ng engineer, pangatlong panganay. Hanggang sa lahat nakapagtapos. Isipin mo, isang nagsakripisyo at nag-ano talaga sila eh. Talagang lahat sila umunlad. At yung pinakabunso, yun yung kaibigan ko, si Villanueva. Dalawa lang silang neurosurgeon sa Pilipinas, sa isip. Dalawa lang sila. Specialist. Kaya, napaka-importante niya. I mean, yung value niya rito sa medical society, sobrang high reward. So, ganun kahalaga yung pagkakaisa sa pamilya pa lang. Ano pa kaya sa bansa? Ano pa kaya sa komunidad? Kung lahat tayo ay nagkakaisa na magiging maayos talaga. Amen po? So, sabi nito, tingnan po ninyo, sabi sa Roma chapter 12 verse 5, kaya't tayo na marami ay iisang katawan. Kay Kristo, ang bahagi na sama-sama sa isa't isa. So lahat pala tayo rito, di ba si Kristo ang head, siya yung pinakaulo sa church, tayo katawan. Minsan wag ka mag-alala kung bakit yung isa sumisipa, paa siya eh. Di ba? Kamay ka. Di ba? Ikaw ay tuhod. Ikaw ay intestine. Ano ka ba? Balon-balunan. Kapag mayroong maramdamin, siguro siya yung puso. puro puso. So, kanya-kanyang, isipin nyo na lang kunwari si Michael Jordan. Ginawa ng Diyos, no? Dati yung Chicago Bulls. Kung lahat sila Michael Jordan, mananalo kaya sila ng championship? Diba? Lahat sila naggaganyanan, lahat nakadila habang ipasa mo diba? Lahat hindi sila mananalo ng championship. Why? Kasi bawat bahagi ay merong gampanin na pinapagawa ang Diyos. So, minsan akala natin wala tayong significance, meron. Pinapagawa sa iyo ang Diyos. Kaya nga, tayo ay katawan. At ang katawan, hindi naman po pwede na yung kunwari, maghuhugas ako ng pinggan. Diba? Huhugas ang pinggan Pumunta ka na sa lababo. Yung paa mo, ayaw makisama. Lumalakad mag-isa, papunta doon sa basketballan. Paano matatapos yun? Diba? Hindi nagko-coordinate. Yung isang mong kamay, ayaw pa. Yung isang kamay lang naghuhugas, yung isang kamay, nag-aan ng TikTok, mga ganun-ganun. Wala mangyayari. Kailangan talaga coordinated lahat. So, yun ang kahalaga ng pagkakaisa. 1 Corinthians chapter 3 verse 8. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. So, bawat isa, lahat tayo tatanggap kung ano man pinagkalob sa atin na gawain. 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at marami ang bahagi, ang lahat ng bahagi ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Amen po. Kaya minsan po, ako ito sa isang pamilya, hindi lahat yan i-bless. Hindi lahat, kanya-kanya. May isa magkakakotse, yung isa hindi magkakakotse, yung isa magkakakondo, yeah? Pero hindi lahat kayo, lahat may kondo. Ganun talaga, unique talaga ang isang family. Pero lahat yon ay ginagamit ng Diyos para maging maayos ang isang family. Kaya kung ikaw, kotse ka lang, wala kang kondo, huwag ka mainggit. Dahil ang pagkatawag mo ay magkaroon ka lang ng kotse. Amen po, nakikita nyo po. So, ganun din ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon Kristo. Yung iba sa inyo, gitarista, yung iba mga awit, yung iba pastor, di ba? Kung lahat tayo dito maging pastor, ang hirap nun, no? Pastor, lahat tayo dito lahat. So, kanya-kanyang talagang pagkatawag. Pero hindi ibig sabihin, pastor ka, ikaw ang pinakamahalaga. Hindi. Lahat tayo dito mahalaga. Amen. Tingnan niyo yung survey. Ang survey, nasa 86% ang nagdadala ng new member, walang iba kundi ang mga member. 86%.
Samantalang ang pastor, 6% lang. Bakit? Kasi mas maraming member. Ang pastor, naka-dedicate yan sa pag-pray, paggawa ng sermon, pag-overseer. Pero ang talagang nagdadala ng mga new kaluluwa talaga, mga member talaga. Parang tupa lang yan eh. Ang may gatas, hindi naman yung pastol. Kahit anong piga sa dede ko, walang gatas yan. Yung tupa, meron niya. Di ba? Ganun yun. Di ba? Nagbibigay ng wool, walang iba, kundi ang tupa. Siya yung ginagamit para maging tawag doon, maging t-shirt. Kanya-kanyang yan. Kanya-kanyang gawain talaga yan. So, ano yung big idea rito? Ang big idea rito, that same mindset, tingnan po ninyo, same mindset, same attitude, the same approach to life, and that is the mindset, attitude, and approach that was in Christ Jesus. Yan. Same mindset, attitude, and approach that was in Christ. Yan lahat ng meron si Kristo at yun din naman ang gagawin natin. Dapat yun din ang approach natin, yun din ang mindset natin, yun din naman ang attitude natin. Amin po? Now, tingnan mo natin. Some biblical truth about unity. Makinig po kayo, napakahalaga po nito. Napakahalaga po talaga ng pagkakaisa. Lalo-lalo po sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Una, truth number 1, unity is the dwelling place of anointing, refreshing, and the commanded blessing. Nasa unity pala yun. Kung gusto mong magkaroon ng anointing, kung gusto mong ma-refresh, kung gusto mong magkaroon ng blessing, nandito dapat nasa place of unity ka dapat. At itong church is the place of unity. Bakit? Kasi dito, nagkakaisa tayo, nasasambahin natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. At dahil nagkakaisa tayo, na sinasamba natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, ang pagpapala ng Panginoon ay ibibigay niya kasi tayo ay nagkakaisa sa Kanya. Amen. Psalms 133 verse 1. Tingnan po ninyo. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Sa 2, it is like the precious oil upon the head, running down on the beard, and the beard of Aaron running down on the edge of his garment. So, para makita ninyo ang konteksto nito, nung lumang panahon to, lumang tipan, ang blessing, ang anointing ay linalagay ng Diyos sa mga lingkod ng Diyos. Yung kanyang mga ginagamit, ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga judges, lahat yan. So, dito sinasabi na yung kapag nagkakaisa daw tayo, nagkakaisa daw ang unity, dwell in unity, sabi niya, how pleasant. Dahil para siyang is like the precious oil upon the head, running down on the beard. Pag ganun. Ibig sabihin, bumababa ngayon yung anointing ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Parang nandoon kayo. At running down on the edge of the garment hanggang pababa. Pababa. Ibig sabihin, kasi kaya nga walang anointing na nagmula sa babae. Mula sa taas talaga. Pababa. Now, sa 3 sabi doon, it is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion, for there our Lord commanded the blessing life forever. Tignan nyo, nandoon yung blessing that God has commanded. Inutos na ng Diyos. Nandoon na. Kaya kung gusto mo ng pagpapala, wala sa labas. Wala kung saan-saan. Nasaan? Nasa church. Amen. Nasa church ang pagpapala kasi rito, nagkakaisa tayo. Pangalawa, dito may pastor. At ang pastor, ina-anoint ng Lord at pati ikaw, nasasama ka doon. Di ba? Sabi doon, for there the Lord commanded, at nandoon yung pagpapala ng Diyos. Kaya ang daming mga patotoo na walang-wala, pero nung tumanggap siya sa ating Panginoong Kristo Jesus,
Unang-unang pagpapala na kuha niya, siyempre siya'y naligtas. Ano man ang mangyari sa buhay niya, check siya'y sa langit. Wala naman sigurong taong gustong maimpyerno, di ba? Unang-unang pagpapala. Pangalawang pagpapala na meron siya, siyempre walang iba, kundi yung fellowship. Di ba? Nagkaroon siya ng fellowship to the brethren. Pangatlo, siyempre yung mga materials, mga spiritual gifts, materials, gifts, at kung ano-ano pa. So, tingnan po ninyo, kapag nag-dwell tayo sa unity, sabi niya, we will experience the flow of God's anointing oil. Amen? Kapag nasa church ka, anong nangyayari? May experience mo yung anointing. Yung flow of God's anointing oil. Sinong gusto nun? Kaya, gaano kahalaga ito? Ibig sabihin yan, it is the presence and the work of the Holy Spirit. Kaya ikaw kapag nagdalangin ka sa taong may sakit, gagaling eh. Kapag nanalangin ka sa taong may problema, patapos mo siyang ipanalangin, the works of the Holy Spirit will manifest at gagawa ang Diyos, lalong-lalo na ang banal na Espiritu na yung pinag-pray mong problema, matutugunan. Amen po. So, ganun po napakahalaga nun. Pangalawa, when we will dwell in unity, we will experience the dew. Ano yung dew na yon? Refreshing and renewing. Kaya sa church, lahat kayo rito, refresh. Amen po. Di ba? Kaya minsan, kapag hindi ka nakapag-church, parang nakatamad naman ang pumasok sa work. Parang wala kang kabuhay-buhay. Hindi ka kasi na-refresh. Kaya ako, kailangan nasa church. Kaming dalawa ni Eva, we will make sure, nung kami nagkakilala, na kailangan makapag-church kami. Nagpunta kami ng Baguio, naghanap kami ng church doon para makapag-church kami. Bakit? Alam namin yung kahalagahan ng church. Kahalagahan na nasa panambahan ka ng Panginoon. Kaya kapag nasa church ka, ang mangyari sa'yo, we will refreshing and renewing. Talagang marirefresh ka at mababago ka. Amen po. Kaya minsan tayong problema, nakangiti ka. Meron kang joy. Refresh ka eh. Alam niyo ba yung refresh? Di ba yung minsan ang init-init ng panahon, gusto mong maligo, ma-refresh? Yun eh. Ang dami mong problema. Gusto mong di ba? Sa work. Di ba? Pero pag pumunta ka sa church, parang nawala yung problema mo sa work. Tapos may bagong sigla ka. Pag refresh ka, mapasigla ka eh. Di may mga bagong paligo, di ba? Ang ganda ng lakad eh. Ang ganda ng tayo eh. Yung disposition sa buhay, maganda eh. Kaya nga minsan sabi, di ba? Yung mga taong walang jowa, di ba? Ang mga taong walang jowa, sabi ganon, hindi na prayer kailangan dyan. Ligo lang kailangan dyan. Ligo lang. Yeah. Ligo ka lang para ma-refresh ka. Salamat. Palain ka ng Diyos. Refreshing, di ba? Ang sarap ng tubig. And kapag we will dwell in unity, we will experience life and blessing. Grabe ito, buhay at pagpapala. Kasi di ba, minsan may pagpapala ka nga, wala ka namang buhay. Di ba? Yung masabi, minsan, di ba, alam niyo ito eh. Lalo na sa mga merong mga girlfriend o boyfriend. Di ba? Parang, may boyfriend nga ako, pero parang walang kabuhay-buhay naman tong boyfriend ko. Okay, may girlfriend nga ako, parang wala namang kano-ano. Yung parang gano'n, gusto ko lang i-illustrate. Kasi minsan, yung napagkakamalan natin na kapag meron na tayo nito, ganito na tayo. Hindi. Iba pa rin ang nagagawa ng nakatulog ka ng maayos. Kaysa dun sa may kotse ka, hindi ka makatulog kasi nga, iniisip mo na baka may kumarnap, baka may di ba, may bumutas ng gulong, di ba, baka masira. Yeah, may cellphone kang bagong-bago, ayaw mong gamitin kasi baka magasgasan, di ba? Parang, alam mo yon, dito sinasabi niya, magkakaroon ka na ng buhay, magkakaroon ka pa ng blessing. Kaya yun napakahalaga na nasa unity ka, nasa church ka. Kaya napakahalaga ng church. Tinan po niya, anong ibig sabihin niyan? Because God commands and appoints life.
Kinumand na ng ano yan, ng Panginoon. Oy, lahat ng mapupunta sa unity, lahat ng brethren na nagkakaisa, sumasamba, iisang goal, mag-win souls and make disciple, iisang goal, parangalan ng Panginoon. Lahat sila ay command, the blessing in the life, pupunta sa kanila. Diba? God commands and appoints life and blessing among the people who dwell in unity. Kaya, hindi mo na kailangan pang hingin minsan eh. Dahil kinumanda ng Panginoon, darating na yan. Sabi mo sa katabi mo, darating na yung blessing mo. Diba? O yung buhay na walang kabuhay-buhay, darating na yan. Diba? Pangalawang truth number 2, kapag tayo ay kasama sa pagkakaisa, unity is the secret to God's Ecclesia of Messiah Global Harvest Impact. Again, truth number 2 about unity. Unity is the secret to God's Ecclesia of Messiah Global Harvest Impact. Hindi magkakaroon ng impact ang mga brethren, ang mga lingkod ng Diyos, ang kung ano man, lahat ng title, kunin mo na. Pero hanggat wala kayong pagkakaisa, hindi nyo magagawa yan. Pero kapag may pagkakaisa, lahat, magkakaroon kayo ng global impact. Magkakaroon kayo ng harvest. Di ba? Magkakaroon kayo ng anumang ninais ng Diyos na ibigay sa inyo dahil nagkakaisa, darating yun. Amen? Tignan po ninyo. John chapter 17 verse 20. I do not pray for this alone, but also for those who believe in me through their word. Sabi niya, hindi lang ako nagpipray nung mag-isa, kundi, sabi niya, para din doon sa mga naniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. 21, sabi niya, that they all may be one. So si Kristo pala, gusto ni Hesus Kristo na magkaisa talaga. Maging isa. One accord. Sabi niya, as your Father are in me, and I in you, and that also may be one in us. Kaya pala gusto tayo magkaisa para dahil si Hesus Kristo at ang Diyos Ama ay nagkakaisa, tayo rin ay magkakaisa sa kanila. Amen? Di nakikita nyo, ang ganda. Hindi lang yan, magkaisa kayo bahala na kayo. Hindi ganun. Sinasabi ni Hesus Kristo, magkaisa kayo para kaming dalawa ng aking Ama nagkakaisa. At dahil nagkakaisa kami, lahat kayo nagkakaisa, tayo ay magkakaisa. Kaisa mo ang Diyos. Amen? Gusto nyo ba yon? Emmanuel, God is with you. Kaisa mo ang Diyos. Na kahit anumang problema, dahil kaisa mo ang Diyos, walang pwedeng makasakit sa'yo. Kahit sino pang manira sa'yo, hindi tatalab kasi kaisa mo ang Diyos. Kahit sino man ang taong gustong makapanakit sa'yo, hindi niya magagawa kasi kasama mo ang Diyos. Di ba? At kahit anumang peste, mga anumang yung mga kulisap na gustong sirain yung mga bagay na pinagpundar mo, hindi mangyayari kasi kaisa mo ang Diyos. Amen? Napakaganda, nakasama natin ang Panginoon. Sabi niya, that the world may believe and that you sent me. Kaya pala gusto niya mangyari yon na magkaisa tayo at makaisa natin ng Diyos para sila nasa labas. Ang mundo ay maniwala kay Kristo. Kaya pag walang pagkakaisa, yun ang magiging hindrance para ang God's Ecclesia of Messiah Global Harvest Impact ay hindi makakapanaig, hindi makakaroon impact. Kaya isang sikreto yan. Unity is the secret to God's Ecclesia of Messiah for Global Harvest Impact. Sa 22, sabi niya, that they may be one. 23 pala. And the glory which you gave me, I have given them, that they may be one just as we are one. May glory pa. Yung binigay mo sa akin. Sa kanila din. Tira mo, 23. And in them, you and me, and they may be made perfect in one. And that the world may know that you have sent me, and He have loved them as you have loved me.
makita nila, malaman nila, maramdaman nila na mahal niyo sila. Mahal niyo siya. Sa gaya ng pagmamahal mo sa akin. Amen po. So, napakahalaga ng unity. Kaya lahat tayo rito, no? Natutuwa ako, no? Napakaganda ng gagawin ng church para sa community. Kasi tayo ay magpapapiding program at magtuturo din sa kanila. Alam mo, may isang bata lang na mabago ang buhay, maging maayos ang buhay. Nako, ano na yun sa Panginoong Diyos, isang bagay na talagang nais ng Diyos yun. Lalong-lalo na, ang mga batang ito, gustong-gusto ng Panginoon na sila ay malapit sa Diyos. Sabi nga, di ba, sa Bible, noong si Kristo ay kalong-kalong niya yung mga bata, sinasaway ng mga disipulo. Sabi ng mga disipulo, wag yung sawayin, sabi ni si Kristo sa mga disipulo, wag yung sawayin. Dahil sa kanila, malapit ang paghahari ng Diyos. Amen po. So, ano sinasabi rito? Sabi niya, Jesus prayed that we may be one in Him, that the world may believe. Diba? Paano sila maniniwalang may Kristo tayo? Diba? Sa pamamagitan ng pagkakaisa natin. Amen po. Jesus prayed for us to be made perfect in one, that the world may know. Para malaman nila. Yung galing naman. Ang galing naman yan, nagkakaisa sila. So, one of the things that is possibly limiting the church from the imparting the word is the division and disunity that keep us apart. Yun naman po talaga. Kapag sinabi ni pastor, magpapapiling tayo. Papiling pa naman. Sabi, hindi, mag-ano tayo? Sayang oras. Kailan po nito? Great author, Helen Keller. Sino ba, kilala niyo si Helen Keller? Hindi niyo kilala? Hindi ko rin kilala Nancy? Helen Nancy ba yun? Kasi yung kapatid ko, ano siya, writer din to Kagaya nga ito ni Kim Kung pwede nga rin sumulat to ng book, sulte. Sabi niya, alone we can do so little, together we can do so much. And I'm not pertaining also, hindi lang to sa church, maging sa family. Di ba? Maging sa community. Lalo-lalo yung sarili mo, di ba? Kung yung katawan mo, espiritu mo at kaluluwa mo hindi pa nagkakaisa, ewan ko na lang. Di ba? Ay sabi ng isip, gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto mo pala ba't di mo gawin? Yung katawan ayaw. Ang hirap. Truth number 3, dito pa magtatapos. Unity is an intentional effort. Ang unity daw ay intentional mong gagawin. Parang pagsusulat, parang pag-aaral. Wala naman sigurong pag-aaral dito na bigla ka nang nag-aaral na hindi mo alam. Nag-aaral ka na lang. Diba? Hindi intentional, kaya nga i-enroll ka. Yung anak ko, i-enroll pa namin Naka-ano siya, pero pupuntahan pa, i-enroll pa. Intentional mong pupunta ng school para makapag-enroll. So, hindi ko to kilala, pero sabi niya, si Dutch Rock. Sa Twitter, bigay mo yung best mo. Kung ano mangyari, pabalik, tanggapin mo ng maluwag. Tapos, banat ulit. Best effort pa rin. Palag lang ng palag. Amen? Ang ganda Di ba? Palag ka lang ng palag. Bigyan mo ang best effort mo. Intentional kang go in unity. Pag hindi ka pinansin, okay lang. Bigay mo pa rin. Hindi ka pa rin pinansin, okay lang. Bigay ka pa rin. Palag lang ng palag. Hindi ka quitter. Hindi ka sumusuko. Lalo na ang ginagawa mo ay para sa ating Panginoong Kristo Jesus. Amen po? Amen. Kasi minsan, hindi pa gumagawa, sumusuko na. Ano ba yun? Wala pang ginagawa. Ang isip sumuko na. Ayaw na. Ang hirap naman yan, Pastor. Hirap yan. Wala ka pang ginagawa. Minsan ang isip natin, kalaban natin Di ba? Kung tatanungin kita, personal, anong gusto mong mangyari sa buhay mo?
Sasabihin niyan, Pastor, gusto mo kong makapag-aral, makapagtapos, at magkaroon ng magandang sweldo. 200,000 pesos a month. Hallelujah! Yan. Yan ba talaga ang gusto mo? Opo, Pastor. Yan po talaga ang gusto ko. Maging maayos ang buhay ko. Magkaroon ng magandang pamilya. Gusto ko maging maayos ang pamilya ko. Ayaw ko na maging mahirap. Ayaw ko na sa squatter. Ayaw ko nang walang tubig. Ayaw ko nang marumi. Ayaw ko nang mabaho. Yan. Yan ba talaga ang gusto mo? Opo, Pastor. Yun talaga ang gusto ko. Pangalawang tanong ko, ano ang ginagawa mo para matupad yun? Diba? Pinag-aaral ka ng magulang mo. Nandoon ka sa Caracruz. Awit. Sa bilyaran. Sa basketballan. Yun naman talaga eh. Kinakailangan intentional. Sa unity, yun ang kailangan intentional. Palag lang ng palag. Minsan sabi mo sa katabi mo, alam mo, palag ka lang ng palag. Huwag kang susuko. Sige na, tapikin mo. Yan. Kung ayaw mo, batukan mo. Yan. Di ba? Palag lang ng palag. Kasi yung mga hindi pumapalag, mahinang nila lang yan. Di ba? Mahina. Di ba? Naalala ko nung kami, nagbabible study kami sa mga pulis. Ito sinasabi lagi ni Hepe, ni Sepa Morgan. Binganan, halina kayo. Ay, hindi na kaya. Yung mga pulis ayaw pumunta eh. Ayaw mag-Bible study. Sabi niya, mga duwag pala kayo yan. Sabi niya, tatapang ninyo, pero Bible study lang, di nyo kayang upuan. Pipilitan na yung mga pulis. Yan, kinig sila. Tama naman eh. Di ba? Kung makaasta ng bubunot ng baril, makapatay, ganun eh. Pero Bible study lang, duwag daw eh. Mga duwag pala kayo eh. So, ganun po sa buhay natin. Minsan puro lang tayo isip. Puro lang tayo, ito yung motivation ko. Ito yung aking quotation. Di ba? Ano ba yung quotation mo? For God so loved the world. Diba? Pero ang tanong, anong ginagawa mo? Baka dumating araw, mabusan ka ng time. Kasi time ang problema natin. Time ang hinahabol natin. Napakaganda na ang kultura mo palaban. Napakaganda na ang kultura mo palag lang ng palag. Bakit? Hindi ka sumusuko. Nabigo ka sa negosyo, ayaw mo na magnegosyo. Walang mangyayari sa'yo. Magtanong kayo, interview kayo ng mga negosyante. Kahit na hindi pa successful, negosyante pa lang. Tanungin nyo sila, nakailang negosyo na ba kayo? Nakailang failure na ba kayo? At sasagutin kayo, marami na. Hindi sila nagnegosyo, tagumpay kaagad. Pero sila hindi sumusuko, palag lang ng palag. Pumalag ka naman. Pumalag ka sa buhay. Huwag yung inaalipin ka ng kung ano-ano. Kung ano-anong mga bagay na hindi naman mahalaga sa pag-unlad ng buhay mo. Ganon din sa unity. Palag lang ng palag. Intentional mo dapat. Dapat magkaisa tayo. May narinig kang iba. Alam mo, ganito. Ayaw kong pakinggan yan kasi ang intention ko, magkaroon kami ng pagkakaisa sa church. Hindi si pastor kasi hindi naliligo yan. Ala akong pakialam kung hindi naliligo yan. Basta malaga gusto ko nagkakaisa tayo sa church. Ganun. Pumalag ka. Tignan po ninyo, Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to work worthy of your calling with which you were called. Nanamanhik nuhod ako. Nagmamakaawa ako sa iyo, sabi ni Paul. Nung nga makaawa ako sa lakarin mo naman ang calling mo. Sabi niya, maging worthy ka naman sa calling mo. Kapag ikaw ay praise in worship,
Gandahan mo naman ang timbre ng boses mo. Palag ka, ensayo ka. Ganon din sa gitarista. Ito na kasi ako marunong. Dito na kasi ako natutong magano eh. Oh, ganyan lang ba yun? Hindi. May magagawa ka pa. Amen? Kita po ninyo yung picture na ito, nagugustuhan ko to. Iba-iba ka eh. You are one of the piece of the puzzle in the big picture. Bigay mo yung ano mo, yung puzzle mo. Without your ambag, ay hindi mabubuo ang isang malaking picture. Sabi niya, Ephesians 4:2, sabi niya, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing one another in love. Oo, mahirap. Mahirap talaga. Kahit hindi ministry yan, mahirap yan eh. Kapitbahay mo nga, hindi mo naman kasama sa church, ang hirap pakisamahan eh. Mahirap. Pero sinasabi niya, ano kayo? Dapat mababang loob kayo. Dapat gentle kayo. Dapat long-suffering kayo. Dapat nagtitiis kayo. At ito pa maganda, bearing one another in love. Damayan mo ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ito sa 3, tinampun ninyo. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring. Endeavoring. Tama ba yung bigas ko? Tama, no? Endeavor. Sabi niya, keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kinakailangan talaga, sabi niya, kailangan mong endeavor yan. Kailangan mong galawan. Kailangan intentional. Amen? Ngayon, alam ko, sinasabi ng Panginoon, I don't know whose word is this, but sinasabi ng Panginoon, may kinakausap siya. Sabi niya, maging intentional ka na ngayon. If that is the word for you, praise God, galawan mo. Pag sinabi kasing endeavoring, literally means to use speed, be prompt, to make effort, be diligent. Talagang gagalaw ka talaga. Alam niyo ba kung ano yung pinakamasarap na prutas? Yung prutas na inakyat mo sa puno. Ang sarap ng kainin. Ikaw mismo yung umakyat. Tuwan-tuwa ka, samantalang mabibili mo naman sa palengke. Pero bakit tuwang-tuwa ka na ikaw ang namimitas? Alala ko, sinama ko sa Eva sa pangingisda doon sa probinsya. Tuwan-tuwa siya nung nakahuli kami ng mga iliw, no? Sa lambat, kasama ko si tatay. Tuwan-tuwa siya. Akala ba hindi lumaki sa palengke? Akala ba hindi lumaki sa karinderya? Nagtinda sila ng karinderya. Pero doon talaga tuwan-tuwa siya. Humuhuli siya ng Yeah? Kasi effort eh. Meron siyang effort doon. Tandaan po ninyo, sabi ni Robert, Robert Quell, success is the sum of all efforts, small efforts. Success is the sum of small effort repeated day in and day out. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng kultura. Kultura mo na yung nag-church. Kultura mo na yung tumutulong sa kapwa. Kultura mo na yung nagiging intentional ka upang lumago ang buhay mo sa iyong pananampalataya. At lumago din ang buhay mo sa anumang aspeto na gusto mo. Gusto mo palang yumaman, huwag kang hihilata. Tayo. Amen? Gusto mo palang marami tayo sa church. Huwag kang hihilata. Share the gospel. Amen? Parang galit na yata kayo sa akin Sabi ni Oswald Chambers, doon sa kanyang nilathala na wrote in my utmost for the highest. Sabi niya, pakinggan po ninyo ito. We have to do something. We are in danger of forgetting what we cannot do in what God does. And that God will not do what we can do. Kung alam ng Diyos na kaya mo naman palang gawin yan, hindi niya gagawin yan. Maniwala ka sa akin. Amen? Kaya yung mga walang paa, walang kamay, merong itinalaga ang Diyos para yun ang magsilbing paa at kamay niya. Amen po?
Binibless yun. Ang ganda ng, ng question ni Samuel sa amin kagabi. Ang ganda talaga, napaka-bright talaga itong anak ko. Sabi niya, Papa, yung sinilang na bulag, kapag nakakakita ba sila doon sa kanilang mga panaginip? Makes sense. Anong makikita nila doon sa panaginip nila? Tao. Hindi nga nila alam ang aspeto o anong itsura dahil hindi nga sila nakakita. Kaya sabi sa kanya, ang Diyos kasi may pamamaraan. May pamamaraan ng Diyos at hindi sila iniiwan ng Diyos na ganun lang. Amen? Yung isang pastor na bulag doon sa sa Tagaytay, si City. Diba? Biniro ko eh. Sabi ko, sumuko na kayo, marami kami. Ganyan. Sabi niya, magpakita ka! sumigaw din eh. Magpakita ka! Ganun ba? Ayos! Sabi niya, we cannot save or sanctify ourselves. God does that. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya ng Diyos yun. Siyang gagawa nun. But God will not give us good habits or character. Yung good habits mo, hindi lang dahil may nanalangin ka, Lord, gusto ko maging mabait bukas. Hindi ganun. Kailangan intentional mo talagang sanayin ang sarili mo maging mabait, maging mababang loob, maging kumbaba. Sanayin mo yung sarili mo. Tutulungan ka ng banal na Espiritu kapag ikaw ay nagpasya. Amen po. Sabi niya, character, and He will not force us to walk correctly before Him. Hindi niya sasabihin, oy, lumakad ka ng matino. Hindi niya ipoforce yun. We have to do all that ourselves. Tayo mismo ang gagalaw doon. Amen? Di ba? Hindi yung na, kunwari, umaga na, church na, hilata ka pa ng gano'n. Hindi yun, Lord, pabangunin mo nga ako. Hindi gano'n. Diba? Bumangon ka, Lord, elevate mo ako, tapos pag gising ko, nasa church na ako. Hindi gano'n. Sumakay ka ng jeep. Di ba? Hindi gano'n. Oh. Diba? So, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Ito, hindi ko kilala itong pastor na to pero sabi niya, kung ang isip natin ay isip ng Panginoon, ang pagkakaisa ay sobrang madali. Kilala mo yan, si Pastor Rama. Bago pa ba yung Pastor Rama na yan? Yan. Sabi niya, sinasabi ko naman sa inyo, di ba? Church, ito hindi naman lihim. Ito bukas na lihim. Kapag something na not doing well with you, sometimes you have to change something, even your nickname. Amen? Amen! Hallelujah! Are you blessed? Na-bless ba kayo? Amen! Ayan. Sa katabi nyo, sabi mo, papalag tayo mamaya. Dami nating bibless na mga bata. Amen! Papalag tayo mamaya, dami bibless na mga bata. Amen. Sige po, tumayo po tayo.